Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin yung match case. Okay, so napag-aralan na natin guys yung if else, yung elif. So there is something more simpler than those things. So alam natin na kapag ka elif, namimili ka kung anong desisyon based dun sa condition. So merong paraan guys na mas madali. Yung tinatawag natin na match case. Without further ado, simulan na natin. So open na natin yung mga compiler na gagamitin natin guys. So let's begin. Maglalagay ako dito ng comment. Yan, hashtag. Ang topic natin for today is match case. Python. So, ano ba yung match case, guys? So, para din siyang elif or parang else if, parang mga if else or conditional statement din siya kung saan check natin yung condition at nagde-decide tayo kung anong gagawin natin. Ano yung statement na kailangan natin i-execute. So, paano yun? Sabihin natin na para i-demo ko sa inyo kung paano nagra-run yung match case para magkaroon kayo ng idea. Gawa tayo ng simple program. Sabihin natin menu. So, yung program natin, guys, is hashtag. Lagay natin dito menu. Gagawa tayo ng simple menu. So ngayon, dahil menu to, so syempre, pag kinode na natin siya, magkakaroon ng user input. Syempre, mamimili ka ano yung gusto mong kainin. Okay? Since meron tayong user input, kailangan natin mag-clear ng variable. Kasi dun masisave yung user input. Sabihin natin na yung variable natin is choice. Tapos, ano magiging value ni choice? Equals input. Bakit input? Kasi magi-input si user kung ano yung gusto niya dun sa menu. Pagkatapos ng input, lalagay tayo ng parenthesis and then quote and quote string yung lalagay natin. Ano yung string na lalagay natin? Okay, what's your order na lang? Your order. Yan. What's your order? So, nilagay natin na ang magiging value ni choice na variable is equals to input. Input ni user. Tapos, naglagay tayo ng from. Para alam ni user kung anong gagawin niya, nilagay natin yung what's your order. Tapos, guys, dito na nga yung papasok yung tinatawag natin na match case. Sa baba, guys, magde-declare tayo ng salitang match. Ayan, nakikita ninyo. Kaya nga siya match case. Papaliwanag natin ano yung match. Pag sinabing match, guys, para siyang nag-uutos na, check mo to, tignan mo to, match mo nga to, parehas ba sila? Ganun. Kumbaga, para lang siyang checker. Nag-check siya. So, ang i-check niya is yung variable na choice. So, ano bang nakalagay dun sa variable choice? Kung ano yung in-input ni user. Kunyari, ang in-input ni user is burger, sasabihin ng match, i-check mo nga yung choice. Ang laman niya is burger. O ngayon na na-check na ni match kung ano yung laman ng choice, what's next? Maglalagay tayo, guys, ng colon. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, mamimili na ngayon siya kung alin yung magmamatch dun sa choice sa mga options natin. Okay? Dun sa menu natin. Ngayon, guys, yung mga options natin, yun ang tinatawag natin na cases. Case. Okay? Kumbaga, ito yung mga selection. Ito yung mga option natin. Sabihin natin na yung case 1, lagay tayo ngayon ng string. Tapos sabihin natin yung una nating option is burger. Yan. Meron tayong burger. Tapos maglalagay ulit tayo ng colon. Tapos bababa tayo. Pagkatapos natin i-declare yung case, yung isang option. Kunyari, ito yung option 1, burger. Tapos maglalagay tayo ng statement. So sabihin natin print statement. So magpiprint tayo. You choose burger. Yan. Burger yung pinili mo. Okay? Or option 2, case 2. So pero dito guys, so ano yung case 2? Sabihin natin yung second option natin is pizza. Yan. Pizza na. Okay? Tapos ipiprint natin. Maglagay tayo ng statement. Print, pinili mo ay pizza. You choose. Bakit choose? Dapat pala chose, no? Di kasi ako, Amerikano eh. You chose. Ayan, you chose pizza. So, lagay ngayon natin yung pizza. Tatlo lang muna yung cases natin, ha? Pero pwede kayo maglagay kahit ilan dyan. Case, sabihin natin yung ikatlo, pinili mo ay spaghetti. So, print ngayon natin, guys. You chose spaghetti. Tapos, meron tayong tinatawag na default. Okay? Meron default case. So, pag sinabi natin, guys, na default, maglalagay pa rin tayo ng case. Tapos, maglalagay tayo ng underscore. And then, saka tayo maglalagay ng colon. Then, mag-print ulit tayo. Print, lagay mo lang dito, sabihin natin, invalid. So, kailan ginagamit itong default case? Itong default case, guys, ito, na case tapos underscore. Ginagamit yan kapag yung in-input ni user na choice is wala dun sa pagpipilian or dun sa cases natin. Okay? So, ulitin natin yung paliwanag from the start. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to, guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return, guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So, ito na yung simpleng example, guys, ng match case, okay, sa coding. So, una, ang goal natin is gawa tayo ng simple menu. Ito yung program natin. Nag-declare tayo ng variable choice. Bakit? Kasi lalagyanan natin yun ng data kung ano yung pipiliin ni user. At since si user yung pipili ng order niya, so yung value ni choice equals to input.
Tapos meron tayong prompt sa loob ng input na what's your order? Pili ka ng order mo. Tapos nag-declare tayo, after that, nag-declare tayo ng match. Okay, itong match guys, ang ginagawa niya, sabi ko nga sa inyo, is para siyang checker. I-check niya yung choice, kung ano yung value ni choice. Kapag na-check niya yung value ni choice, ang pinili ni user is, sabihin natin, spaghetti. Pupunta ngayon siya, magpa-proceed siya dun sa next line, which is yung case. So sa case naman, yun naman yung mga options natin. Ang mangyayari, i-compare niya ngayon. Kapag yung value ni choice is match dun sa burger, mag-execute yung code niya, okay, yung statement niya, na ipiprint niya yung you chose burger. Okay, kapag hindi naman, magpa-proceed siya sa next case. Kapag ang pinili ni user is nag-match dun sa pizza, so ang magra-run is yung print statement ni pizza. So parang ganun lang yung logic niya, okay? That's just a simple explanation kung paano gumagana yung match case. Ngayon, sabihin natin, nag-order ako, sabi ko, palabok. Wala naman yun sa choices natin. Wala sa cases yan. So ngayon, dahil wala yun sa cases, ang mag-execute is yung ating default. Okay, ito yung tinatawag na default. Sabihin, invalid. Yung in-enter mo is wala sa cases. Wala siya dun sa choices. Okay? So ngayon, i-run natin. So, i-run ko. Angat muna natin to. I-run natin. So, ayan. What's your order? Sabihin natin, order ko is spaghetti. Ayan. Tapos, in-enter ko. You chose spaghetti. Nakuha ninyo? Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos, guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. So if you guys are interested, makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys, 50 pesos lang. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So nag-run etong case na to. Kasi nag-match yung case dun sa choice. So yun yung simpleng paliwanag ng match case. Para lang din siyang elif, diba? Else if, ganun. So ngayon, na nagkaroon na tayo ng idea kung paano kinocode at para saan, paano ginagamit, paano yung himay-himay ng match case sa Python. So next natin guys, medyo lalaliman natin ng konti. Pag-aaralan natin yung tinatawag natin na nested conditional statements. Okay? So yan na yung next topic natin. Sana may natutunan kayo. See you on my next video.